Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na 7 Secret to have a Joyful Life. So, ang ikalawa, contentment. Be content with life. So, Hebrews chapter 13 verse 5, ang sabi rito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So sa Tagalog, umiwas kayo sa pag-ibig ng sasalapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. So, sa unang teaching, sabi sa unang kuturuan sa araw na ito, contentment is being truly free. Ang isang taong kontento or ang isang taong marunong makontento sa kung anong meron siya ay siya yung tunay na malaya. Siya yung tunay na may freedom sa buhay. Sabi nga dito, keep your lives free from the love of money. So, ibig sabihin na hindi iiwasan natin na magpaalipin sa salapi. Iwasan natin na magpaalipin, na maging alipin tayo ng pera or ng mga makamundong bagay or yung mga material na bagay. Kasi nga, sabi nga, kasi yun nga, ang ibig sabihin dito is yung contentment is being truly free. Malaya ka Malaya ka sa pera Kumbaga hindi ka alipin ng pera, hindi ka alipin ng mga bagay-bagay na yan, na mga material na bagay na yan. So ayun, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, contentment is enjoying what you have. So ayun nga, ang pagiging kontento, ang isang tao kontento sa buhay is ini-enjoy niya kung ano yung mayroon sa kanya. Dahil sabi nga kasi diba dito, na sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. So ibig sabihin, araw-araw magpro-provide ang Panginoon. So kaya kumbaga araw-araw bibigyan ka ng Panginoon sa kung ano lang yung kailangan mo. So ang kailangan natin is yung contentment, is enjoy natin, ma-enjoy natin at ipagpasalamat natin kung ano yung meron tayo ngayon, kung ano lang yung ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon. So contentment is enjoying what you have. Kung baon mo 100 ngayon, makontento ka, magpasalamat ka. Kung ang ulam mo ngayon ay sardinas or delata, makontento ka, i-enjoy mo yun. Kasi nga sabi nga, dahil sinabi naman ng Panginoon ngayon, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan. So kung ano lang yung meron ka, ibig sabihin, yun lang yung kailangan mo, yun lang yung gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, contentment is trusting in God. Yung pagiging kontento is kasama niyan yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Magiging kontento ka sa kung anong meron ka, magiging kontento ka sa kung ano lang yung nasa iyo, dahil alam mo na hindi ka papabayaan ng Panginoon. Natitiwala ka sa Panginoon na kahit na hindi ka maghagad ng malalaking bagay, alam mo, or ng mga pera or ng kung ano-anong bagay na yan, alam mo alam mo na sa sarili mo na makakasurvive ka dahil nagtitiwala ka sa Diyos na magpro-provide siya, na ibibigay niya kung ano talaga yung para sa'yo, kung ano lang yung para sa'yo. Kasi nga naman, hindi naman kasi maganda yung palaging sobra-sobra. Hindi naman maganda yung sobrang pera, sobrang kayamanan, sobrang ang daming ari-arian, dahil napapasama lang Kumbaga, kung ano lang yung nasa iyo, ibig sabihin, yun lang yung kailangan mo, yun lang yung gusto sa yung ibigay ng Panginoon. So punta tayo sa application. Sabi rito, paano nga ba natin ito mai-apply sa tunay na buhay? So unang-una, throw away. Unang-una natin is isa-isahin mo. Throw away greed and enjoy freedom. So itapon natin yung mga inggit or yung pagkaganid natin sa sarili natin. Nang sa ganun, may enjoy natin yung freedom, may enjoy natin yung kalayaan kasi ang tao kapag inggit yan, or ang tao kapag patuloy na naghahangad ng mga
bagay-bagay na wala sa kanya or ng sobra-sobrang bagay, sobrang pera, sobrang ari-arian, sobrang kayamanan, wala siyang freedom eh. Wala siyang masasabi mong wala siyang kalayaan sa buhay niya dahil yun nga nagiging alipin siya. Nagiging alipin siya ng pera at ng mga material na bagay. So sabi ko, throw away greed. Tanggalin natin yung inggit sa katawan natin. Nang sa ganun, ma-enjoy natin yung ating kalayaan. Malaya tayo sa pagkaalipin sa pera. So, sa ikalawang application na sabi nito, thank God for what you have. So, dapat magpasalamat tayo kung ano yung meron ka. Ipagpasalamat mo sa kung ano yung provide sa iyo ng Panginoon. So, kung sa ngayon, yun nga, kung sa ngayon, baon mo 100, pera mo 20, pera mo 1,000, pagpasalamat mo. Kasi, ibig sabihin, kaya yun lang ang meron ka, ibig sabihin, ayun lang yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Yun lang yung kailangan mo sa araw na iyon. So, sabi, thank God for what you have. Matuto tayong magpasalamat sa kung ano yung meron tayo. And kapag nagawa natin yung kapag kasi nagiging thankful tayo, kapag pinagpapasalamat natin kung ano yung meron tayo, makukontento tayo eh. Hindi kung pinagpapasalamat mo na kung ano yung sa meron ka ngayon, syempre hindi ka na maghahangad ng iba, hindi ka na maghahangad ng sobra-sobra, dahil doon pa lang sa maliit na bagay, pinagpapasalamat mo na, ibig sabihin, kontento ka na, diba? So, ngayon, sa ikatlong application, trust in God for daily provision. So, magtiwala tayo na ang Panginoon magpro-provide. Tiwala tayo na ang Panginoon ay ibibigay sa atin kung ano yung nararapat sa atin. Ibibigay ng Panginoon kung ano yung sa atin para mas makasurvive tayo. Dahil nga sabi nga niya siya na nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan. So magtiwala tayo na kahit na wala kang maraming pera ngayon, kahit na wala kang maraming ari-arian ngayon, karangyaan ngayon, magtiwala ka na ang Diyos ay magbibigay, ang Diyos ay magpro-provide. So yun nga, maging kontento at wag nang maghangad ng sobrang daming karangyaan karon. So yun, maraming salamat po. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Glory to God.